Mga ate at kuya, pag-usapan natin yung nasipa. Right? May nasipa, di ba? Teka nga, hanapin ko. Ay, popular siya ngayon. Teka nga, pakita ko sa inyo. Ay, ano ba yan? Okay. Mag-open tayo ng article sa kanyang pagkakasipa. Feeling ko Ay! Si Tuning ang nakikita ko dito. Ito, post ni Kuya Jay Sonza. Pag-usapan natin. Hold on a second. May nasipa. Alam nyo, may mga naghihinala na ito ay puting ahas. Itong nasipa. Ipagtanong ko kaya. Okay. Pero baka naman hindi eh. Alam niyo, na-meet ko tong taong to. Kilala niyo ba yung tinutukoy ko mga tet kuya? Pa-comment nga po sa La Ocean Deep na ba si Jam Magno? Ay kasi nga, di ba, kay Tamba na siya. Sambang-samba na siya ngayon kay Tamba. PC All, Margaret Magsaysay. Ay, ang dahil nakaalam. Plus 5 points kay Kuya Joel, kay Ate Margaret, kay, Wala na si Jam Magno na yan. Laos Conyelo na yan. La Ocean Deep pa nga. Balita ko si Attorney Chaloy Garofil ay nagbitiw na bilang press secretary ng Marcos Jr. administration. So confirm kasi si Tonying may balita Ayoko lang i-play. PCO Secretary Chaloy Garofil nagbitiw na sa pwesto. Okay? Bakit siya nagbitiw mga ate at kuya? Ito, yan si Chelo yung nasa picture. Hold on. Screenshot. Para makita naman ng Princess Maui too. Eto. Siyang pumalit kay Attorney Trixie. Kung mapapansin yung mga ate at kuya, may pattern. Si Attorney Trixie, nung nag-resign, actually, parang inamin naman niya yun na inelbow siya. Right? Niligwak si Attorney Trixie. Dahil, di ba may audio pa nga yun? She's a basket case. May ganun, di ba? May sinabi si Ma'am Shi na ganun. Tawag yata kay Katunying yung, ay Katunying, love ya. Di ba may ganon? So sinabi niya, sabi ni Ma'am Shi na Attorney Trixie was a basket case. So walang kwenta daw si Attorney Trixie. Siguro insecure lang yan kay Attorney Trixie si Ma'am Shi. So itong si Cheloy Garafil ang pumalit kay Attorney Trixie as press secretary. Na-meet ko to in person. As in, magkaharapan kami sa lamesa. Nung unang pinatawag ni Miss Chelo, ni former Secretary Cheloy Garafil, ang mga Ensaymada vloggers, I was part of Ensaymada vlogger. Kung mapagbibigyan po ako ng chance na mag-speech sa Liwasang Bonifacio, babanggitin ko yung patungkol sa pagiging Ensaymada ko. Dati, ang tawag po kasi sa mga vloggers ng Kamangyang or mga sip-sip kay Kuting or mga samba sa Kuting administration ay, replyan ko lang to. Sige. Pulang ahas. Pulang ahas ito. Okay, sige. So, nag-resign na. May pattern. Si Attorney Trixie hindi actually nag-resign. Di ba sabi, for health reasons, may iniinda sa katawan. Wala! Healthy si Attorney Trixie! Biyahe pa nga ng biyahe. I think, pauwi na siya ng Pilipinas, no? Nasa US. Walang problema si Attorney Trixie sa kalusugan. Si Attorney Vic nag-resign. Sabi niya, nag-resign siya, hindi na niya kaya masikmura. Feeling ko inelbow siya, pinagkaisa ni Tuning at saka ni Taning si Attorney Vic. Sino pa yung mga na-elbow, mga ate at kuya, yung mga nasipa? Naniniwala kayo nag-resign to? Madam Cheloy, nananawagan si Miss Maharlika sa'yo. Kailan pa daw ba pumalpak ang puting ahas ni Miss Maharlika? Tama nga naman, ano? Si Miss Maharlika.
Kailan ba pumalpak ang puting ahas? Ayan, hindi na kinaya ni Cheloy ang mga vangag sa PCO kaya nag-resign na. Speak up ka na, Cheloy. Kailan naligwak si Secretary Cheloy Garafil? Ito lang, kahapon lang yata or a few days ago. Naligwak siya pagkatapos na pumutok yung issue na nagjumbagan yung mag-asawa, nag 50-50 si Kuting, pareho silang na airlift, tinuhod si Ma'am Shi sa ilong or nabato ng cellphone. Feeling ko, yung nangyaring eme-eme na nag 50-50 si Kuting kasi sinakal siya ng asawa niya, feeling ko talaga, imbento yon. Pwede ring totoong nangyari, pero baka drama lang nila. At baka nandun si Secretary Cheloy Garafil sa palasyo. Baka nagdadadrama lang yan, baka nagbugbugan nga talaga si Nakuting at jowa niya. According kay Miss Marlica, may mga pinapakita siya mga pictures ng mga may pasa sa braso at sa mata eh. So sabi ni Miss Marlica, totoo, yun daw, reliable daw yung kanyang puting ahas. Baka mamaya, hindi kaya si Cheloy ang puting ahas. Pero sabi ni Miss Marlica, speak up ka na. Ngayon pa lang niyayaya ni Miss Marlica si Cheloy na mag-speak up eh. Siyempre maraming alam yon sa palasyo eh, press secretary eh. Pero baka mamaya, isa si Cheloy Garafil sa nandun sa palasyo nung nagdadrama silang nagbubugbugan, malay nyo, kunwari nagbabatuhan lang sila sa loob ng kwarto and alam nila kung sino yung nandun sa palasyo. Na sige, kunyari mag-away tayo or maybe magbugbugan talaga tayo or what, or maybe nagbugbugan lang talaga tapos alam nila kung sino ang nandun and si Miss Cheloy nandun at inisip nila, ligwakin natin yan. Siya ang nagchucho. Booking ang ahas na yan. Booking ang puting ahas. Baka yung mga drama nila na nagbugbugan sila ay para mabuking ang mga puting ahas. Gets nyo mga tatkuya? Right? And then ligwak siya. One thing more mga tatkuya, si Madam Cheloy ay pinagkakaisahan ng mga matagal ng loyal kay Kuting. Yung si Bukangkang at saka yung patring ng mga naggagandahang undersecretary or assistant secretary ni Ma'am Cheloy. Insecure yun sa kanya. Well, ang gaganda kasi ni na Bukangkang at ni na Patring eh. Magagandang babae ang mga yan at matagal na sila kay Kuting. Si Cheloy, bagong dating lang, pumalit kay Attorney Trixie. And of course, pagdating naman sa beauty, lamon na lamon si Miss Cheloy. Si Bukangkang, ethereal ang beauty niya. Si Patring, gandang babae rin. So, marami siguro ding nagkaisa laban sa kanya. Ang problema, dahil nga si Ma'am Cheloy ay nagpatawag sa amin noon, kami mga Ensaymada vloggers, baka manganib ang mga napapala ng Ensaymada vloggers. Right? Kasi allegedly may napapala ang mga Ensaymada vloggers sa pagiging bulag nila. Kita nyo yung abogadong nakagat ng aso, nagtatanga-tangahan. Yung isang vlogger na millions ang followers, nagtatanga-tangahan na rin. Oh, ang daing mga vloggers ngayon na nagbubulag-bulagan at nagtatanga-tangahan, ever loyal kina Kuting. Yung mga babaeng ipis, kung sino-sino pang mga syungang vloggers, di ba? Na hindi nila nakikita yung incompetence ng presidente, nagbubulag-bulagan sila. Ang daing issue ng mga Ensaymada vloggers, nag-agawa ng laptop na pinamigay ni Senadora Amy, yung binibigay sa allegedly sa mga vloggers na 60,000, kinulimbat ng isang kalbong vlogger, naging 30,000 na lang at kung ano-ano pang issue sa finances ng mga Ensaymada na allegedly napapala nila. Oh, si Ma'am Cheloy ang team niya ang nag-handle sa mga Ensaymada vloggers. Paano na sila? Well, baka hindi maayos ang handling. Baka nga hindi successful si Ma'am Cheloy sa pagiging secretary ng press kasi hanggang ngayon sirang-sira si Kuting sa taong bayan. Kasalanan mo yun, Kuting, hindi kasalanan ng press secretary mo. Parang walang nagagawa, baka hindi nakaka-deliver si Ma'am Cheloy. Kasi 'di ba allegedly ang requirements, how much can you deliver? How much can you deliver? Or you think you can deliver and how much? Baka ganun. Ano naman ang i-deliver ng isang taga-PCO? Hindi naman sila katulad ng tayaan ng numero na taya ng taya ang tao doon. Or maybe LTFRB na, 'di ba, na ang mga tao ay nagre-renew ng prangkisa ng kanilang mga minamanehong sasakyan and what not. Kumbaga parang hindi naman nagpo-produce ng pera at pondo ang PhilHealth, Department of Health, ang contributions ng mga tao pumapasok doon kaya ngayong iba, 'di ba?
Anong ginagawa nila do'n, nire-realign nila or kinukuha nila yung pondo ng PhilHealth. Walang iniaakyat na pera ang Presidential Communications Office. So, hindi naman kumikitang ano yan, opisina. In fact, ang laki ng gastos ng mga yan to, 'di ba, para i-promote ang administrasyon ni Kuting at ang kanyang mga aktibidades at proyekto. So, baka hindi nakaka-deliver si Ma'am Cheloy. At baka mamaya pinagbibintangan siyang puting ahas. What do you think mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.